Pareho silang Kristiyano. Pareho nilang sinasamba si Jesus. Pareho rin nilang gustong ipagtanggol na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero pagsapit ng ika-5 siglo, isang simpleng tanong ang naging napakahirap sagutin. Paano eksaktong nagkakaisa ang pagka-Diyos at pagkatao kay Kristo? Hindi ito bagong tanong. Sa New Testament, makikita si Jesus na nagugutom, napapagod, umiiyak, nagdurusa at namamatay. Pero siya rin ang tinatawag na Panginoon, anak ng Diyos, at inilalarawan sa mga paraang konektado sa divine identity. Para sa early church, kailangang panatilihin ang dalawang katotohanan. Tunay ang humanity ni Kristo at tunay din ang kanyang divinity. Ang problema, kapag sinubukan ng ipaliwanag kung paano nagkakaisa ang dalawang ito, mabilis lumitaw ang iba't ibang theological language. May takot ang ilan na kapag masyadong pinaghiwalay ang divine at human kay Jesus, para bang dalawang subjects o dalawang Kristo ang lumalabas. May takot naman ang iba na kapag masyadong pinagdikit ang dalawa, baka mawala ang tunay na humanity o maabsorb ito ng divinity. Kaya hindi simpleng away ng naniniwala laban sa hindi naniniwala. Maraming panig ang gustong protektahan ang mystery ng incarnation pero hindi pareho ang vocabulary, philosophical background at theological instinct nila. Dito rin pumapasok ang politics sa geography. Alexandria, Antioch, Constantinople at Rome ay hindi lamang mga lugar sa mapa. Malalaking center sila ng Christian thought at ecclesiastical authority. Kapag may doctrinal conflict, kasabay nitong gumagalaw ang personal rivalries, imperial involvement, regional loyalties at tanong kung sino ang may authority magsalita para sa church. Sa Historia PH, mahalagang hindi natin gawing simpleng theology versus politics ang kwento. Totoong may political maneuvering. Totoo ring may sincere theological convictions at kadalasan magkasabay silang gumagalaw. Ang unang malaking pagsabog nito ay nangyari sa Council of Ephesus noong 431. Sa ibabaw, parang tungkol ito sa isang title para kay Maria. Pero sa ilalim, ang tunay na tanong ay mas malaki. Kapag ipinanganak si Jesus, sino ba talaga ang ipinanganak? At dito papasok ang salitang nagpaalab sa debate, Theotokos. Noong unang bahagi ng ika-5 siglo, naging bishop ng Constantinople si Nestorius. Hindi niya itinatanggi na mahalaga si Jesus o na may divine at human reality kay Kristo. Ang concern niya ay kung paano ginagamit ang language tungkol sa incarnation, lalo na ang pagtawag kay Maria na Theotokos o God-bearer, na kadalasang isinasalin bilang Mother of God. Para kay Cyril of Alexandria at sa kanyang mga kakampi, hindi pangunahing tanong ang status ni Maria. Christology ang nakataya. Kung ang ipinanganak ni Maria ay hindi ang mismong eternal word na tunay na nagkatawang tao, paano natin mapapanatili na iisa ang subject ng buhay ni Jesus? Ang umiiyak, nagdurusa, ipinapako, at muling nabubuhay ay hindi ibang persona mula sa anak ng Diyos. Iisa ang Kristo. Dito naging explosive ang term na Theotokos. Hindi nito ibig sabihin na si Maria ang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Kristo o na nauna siya sa Diyos. Ang punto ng paggamit nito ay tungkol sa identity ng ipinanganak. Ang anak na isinilang bilang tao mula kay Maria ay ang parehong eternal Son of God. Noong taong 431, ipinatawag ang Council of Ephesus. Pero kahit ang mismong proseso ng council ay magulo. Nagsimula ang assembly sa pamumuno ni Cyril bago dumating ang delegation ni John of Antioch. Si Nestorius ay hindi humarap sa session na iyon matapos siyang ipatawag, at nang dumating ang Antiochian bishops, nagkaroon sila ng sariling counter-synod. Pati ang emperor ay kailangang harapin ang magkasalungat na claims ng dalawang grupo. Kaya kung gusto nating maging fair, hindi sapat sabihin na nag-meeting ang church at obvious ang sagot. May doctrinal argument, procedural conflict, personality clash, at imperial politics. Sa huli, kinondena at dinepose si Nestorius at pinagtibay ng council ang Christological teaching na inuugnay kay Cyril. Ngunit hindi agad natapos ang gulo. Pagkaraan ng ilang taon,
nagkaroon ng reconciliation sa pagitan ni Cyril at John of Antioch sa Formula of Reunion na nagpapakitang posible ang mas maingat na language tungkol sa parehong unity at distinction kay Kristo. Pero may bagong problema. Kung kailangang idiin na iisa ang Kristo, paano naman natin poprotektahan na buo at hindi nahalo ang kanyang humanity at divinity? 20 taon pagkatapos ng Ephesus, iyon mismo ang sasabog sa Chalcedon. 20 taon matapos ang Council of Ephesus, hindi pa rin settled ang Christological debate. Sa halip na mawala, lalo itong naging komplikado. Ang tanong ngayon, paano natin sasabihing iisa si Kristo nang hindi pinaghahalo ang kanyang divinity at humanity? Dito pumasok ang controversy na konektado kay Eutyches, isang matandang archimandrite sa Constantinople. Sa paraan ng pag-unawa ng kanyang mga critics, hindi sapat na malinaw sa kanyang formulation ang continuing distinction ng divine at human pagkatapos ng union. Para sa mga kalaban niya, delikado ito dahil baka mawalan ng buong reality ang humanity ni Kristo. Noong 451, nagtipon ang Council of Chalcedon. Ang naging famous na definition nito ay sadyang gumagamit ng balanced language. Iisa at parehong Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao, at kinikilala in two natures, without confusion, without change, without division, without separation. Mahalaga ang 4 na safeguards na ito. Without confusion at without change. Hindi naghalo ang divinity at humanity para maging third thing. Hindi tumigil ang Diyos na maging Diyos at hindi naging illusion ang pagiging tao ni Jesus. Without division at without separation, hindi rin dalawang Kristo ang lumalabas. Hindi pwedeng hatiin ang actions ni Jesus na para bang may hiwalay na human person at divine person na salitan lamang kumikilos. Sa Chalcedonian perspective, ito ang attempt na hawakan ng sabay ang concern ng Alexandria para sa unity at ang concern ng Antioch para sa tunay na distinction ng divine at human. Pero dito, kailangang maging maingat. Hindi dahil malinaw sa supporters ng Chalcedon, ang formula ay automatikong malinaw o acceptable ito sa lahat. Para sa maraming Egyptian, Syriac, Armenian at iba pang Christians, ang phrase na "in two natures" ay maaaring tunog na bumabalik sa separasyon na pinaglabanan nila laban kay Nestorius. Malakas sa kanila ang language ni Cyril tungkol sa one incarnate nature of the Word at natatakot silang baka mahina ang Chalcedon sa unity ni Kristo. Kaya ang council na para sana magbigay ng clarity ay naging bagong dividing line. At dito nagsisimulang mabuo ang dalawang malaking families, ang tumanggap sa Chalcedon at ang hindi tumanggap dito. Pero ang tanong, tumanggi ba sila dahil ayaw nilang tanggapin na tunay na tao at tunay na Diyos si Kristo? Mas komplikado ang sagot. Madaling ikwento ang history na parang may council, nagbigay ito ng tamang definition, tapos ang mga tumanggi ay simpleng heretics. Pero kapag tiningnan natin ang aftermath ng Chalcedon, mas magulo ang realidad. Maraming Christians sa Egypt, Syria, Armenia at iba pang bahagi ng East ang hindi tumanggap sa council. Hindi dahil gusto nilang gawing half-human si Jesus. Ang concern nila ay kung ang language ng Chalcedon tungkol sa two natures ay sapat bang nagpoprotekta sa unity ng one incarnate Christ. Malakas sa kanilang tradition ang theological language ni Cyril of Alexandria. Ang phrase na madalas inuugnay sa kanya, one incarnate nature of God the Word, ay hindi para sabihing nawala ang humanity ni Kristo. Sa kanilang reading, ang point ay iisa ang incarnate subject, ang eternal Word na tunay na naging tao. Dito mahalagang ihiwalay ang Miaphysitism sa Eutychianism. Sa Eutychian caricature, parang nilulunod ng divinity ang humanity. Hindi ganyan inilalarawan ng Oriental Orthodox churches ang sarili nilang Christology. Ina-affirm nila na buo ang divinity at buo ang humanity ni Kristo, united without confusion or alteration. Pero hindi rin fair na sabihing terminology lang ang lahat at walang genuine disagreement. Noong ika-5 at ika-6 na siglo, may totoong disputes tungkol sa authority ng councils, status ng controversial bishops, accepted formulas, at kung aling language ang safest para ipahayag ang incarnation. May theological disagreement pero may kasabay ding politics, imperial pressure, at regional identity.
Ang emperors ay paulit-ulit ding nagsikap gumawa ng formulas para maibalik ang unity. Minsan, lalo lang itong nagpalalim ng conflict. Sa ilang lugar, nagkaroon ng parallel bishops at communities, isang Chalcedonian at isang anti-Chalcedonian na parehong nagsasabing sila ang faithful continuation ng Apostolic Church. Dito natin nakikita na ang schism ay hindi laging nangyayari sa isang araw. Unti-unti itong tumitigas habang lumalalim ang mistrust, institutional separation, at competing memory ng parehong events. Kaya pagkatapos ng Chalcedon, hindi lang theological vocabulary ang nahati. Unti-unting nabuo ang magkahiwalay na ecclesial families. At ang descendants ng mga non-Chalcedonian communities na iyon ay nariyan hanggang ngayon bilang bahagi ng tinatawag nating Oriental Orthodox Churches. Pero tama ba talagang tawagin silang monophysite? Buhay pa rin ang consequences ng mga debate noong ika-5 siglo. Ang Coptic Orthodox, Syriac Orthodox, Armenian Apostolic, Ethiopian Orthodox Tewahedo, Eritrean Orthodox Tewahedo, at Malankara Orthodox Syrian Churches ay kabilang sa family na tinatawag na Oriental Orthodox. Hindi nila tinanggap ang Council of Chalcedon bilang ecumenical council. Sa kabilang panig, tinanggap ng Eastern Orthodox at Catholic Church ang Chalcedonian definition. Kaya madaling isipin na hanggang ngayon ay dalawang completely opposite Christologies ang umiiral. Pero dito naging interesting ang modern dialogue. Nagkaroon ng seryosong theological conversation sa pagitan ng Oriental Orthodox at iba pang ancient churches. Sa dialogue ng Eastern Orthodox at Oriental Orthodox theologians, lumitaw ang agreed statements na parehong sides ay nag-a-affirm sa buong divinity at buong humanity ni Kristo habang kinikilalang gumagamit sila ng magkaibang historically rooted formulas. May similar common Christological declarations din sa pagitan ng Catholic at Oriental Orthodox leaders. Hindi ibig sabihin nito na solved na ang lahat o restored na ang full communion. May natitirang issues tungkol sa councils, anathemas, ecclesiology, reception ng agreements, at historical condemnations. Hindi rin lahat ng Orthodox theologians ay pare-pareho ang assessment sa modern dialogues. Pero isang bagay ang malinaw, hindi sapat ang simpleng equation na Oriental Orthodox equals Eutychian monophysite. Ang self-understanding nila ay Miaphysite o Cyrilian, iisang incarnate Christ, fully divine and fully human, without confusion at without separation. At dito bumabalik ang malaking lesson ng buong episode. Ang precision sa theology ay mahalaga, pero mahalaga rin ang precision sa history. Minsan, ang isang word ay nagiging shortcut sa loob ng maraming siglo hanggang nakakalimutan natin ang aktwal na pinaniniwalaan ng mga taong nilalagyan natin ng label. Ang split pagkatapos ng Ephesus at Chalcedon ay hindi produkto ng theology lang at hindi rin politics lang. Kombinasyon ito ng doctrinal conviction, language, authority, personality, empire, regional identity, at memory. Pareho silang nagsasabing tapat sila sa iisang Kristo. Pero ang paraan ng pagprotekta nila sa mystery ng incarnation ay naging bahagi ng paghihiwalay na tumagal hanggang ngayon. At sa susunod, haharapin natin ang label mismo. Monophysite ba talaga ang Oriental Orthodox? Ang kasaysayan ng Chalcedon ay paalala na hindi lahat ng church division ay nagsisimula dahil may isang panig na basta tumalikod kay Kristo. Minsan, parehong gustong protektahan ng dalawang panig ang parehong mystery, pero magkaiba ang language, history at paraan ng pag-unawa nila rito. At kapag tumagal ang theological disagreement kasama ng politics at mistrust, ang debate ay pwedeng maging permanenteng paghihiwalay. Ako si Historia PA. Dito, hindi lang natin tinatanong kung sino ang nanalo sa debate. Binabalikan natin kung bakit nangyari ang paghihiwalay at kung ano talaga ang pinaniwalaan ng mga taong nasa magkabilang panig.